araw po, no? Muli po, kung mapapansin nyo sa aking video, katabi natin yung ating motor. Ngayon po kasi, kailangan na po natin i-change oil to. So, third time po natin mag-change oil. Kasi bumiyahe po tayo nung papuntang Bicol noong December. Siyempre, long ride po yun. Uwian at saka papunta, no? Balikan. So, almost 1,000 mahigit yung tinakbo ng ating motor. Pero bago naman po ako umuwi, nag-change oil na rin po ako. Para sigurado po. Ngayon po, siyempre, sa haba po ng tinakbo ng motor natin, kailangan po natin i-change oil ulit ngayon. So, papakita ko ulit sa inyo yung itsura ng ating unit. Pagkatapos natin mamaya i-change oil, nilinisan ko na rin yan kasi araw-araw kong ginagamit pa uwi, papasok. No? Gaya po ng sinasabi ko, hindi po tayo professional sa pagre-review ng mga motorcycle. Dahil unang-una, ang maintenance po natin mga makina about po sa mga heavy duty na equipment, no? O mga generator. So, although na meron tayong unit na motor, tayo na rin po yung nagme-maintenance nito. Kaya hindi ko po sinasabing professional po tayo sa pagre-review ng mga ganito, ano. So, lahat naman po ng vlogger, ano na po sa pagre-review ng ganito, meron mga pagkakamali, ano. So, lilinawin ko lang. Kung yung una ko pong video na nakita nyo, so, yun po yung expression ko o yung naranasan ko nung unang beses ko siyang ginamit. Pero, almost 1 year ko na pong ginagamit si Kia Apps. Hindi na po ako nagkaroon ng problema sa kanya hanggang iuwi ko. Never po ako nagkaroon, naka-encounter ng malaking problema sa aking motor. Yan. Inuwi ko po yan ng probinsya from Quezon City to Catanduanes. Never po kaming nagkaroon ng problema o aberya sa kalsada na unit o naibigay sa inyo, nahalagaan nyo yung motor nyo. Sinisigurado ko po sa inyo na tatagal po yung motor nyo, no? Basta alagaan nyo po yung unit nyo at hindi nyo pinapabayaan. So, kagaya po ng nakikita nyo, intact po lahat yan. Stock po lahat ng gamit ko, magmula po sa gulong. Although na may nakikita kayong mga accessories na meron dyan, so hindi naman po ganun karami yung accessories na nailagay ko dyan, ano. So yun po, samahan nyo po ako at muli po i-change oil natin yung motor natin, ano. So makikita nyo, meron akong yabe rito. Tapos number 12 pangilalim, yung doon tayo magtatanggal ng tornilyo. So careful lang po sa pagtatanggal ng tornilyo doon, ano. Siyempre kapag na-lost thread po yun, mahirapan na po kayong ibalik. So tara po, samahan nyo ako. So dito po tayo magtatanggal ng tornilyo sa ilalim. Kagaya po nakita niyo sa akin dito sa pangalawang video ko, ano, pagdating po dito. Dito po lagi tayo nagtatanggal ng tornilyo. Tapos ito po yung pangsahod natin, yung problema. Sila mo. So ayan, mapapansin nyo yung langis natin. Although na hindi pa naman siya ganun kaitim, pero kailangan po natin i-change oil, ano? Kasi 1,000 mahigit po yung tinakbo niya. So kailangan po natin alagaan yung makina natin. Lipstick niya, ito. Wala tayong basahan. So ayan, yung gagamitin po natin is yung una police test ko po na kulay blue lang.
Pero yung first chain shell ko po, ang ginamit ko ay yung kulay gray na semi-synthetic ano. Pero ngayon po, tsaka yung second time ko mag-change oil, kulay blue na po yung gamit ko. Yun po yung fully synthetic kagaya po nito. May nakalagay na MB ano. Ang ibig sabihin po yung MB, yan po yung sa mga Honda, pang automatic. Meron kasi dyan MA, yun po yung manual. So pag MB po kasi para sa mga scooter ano. So yung Honda Airblade natin is scooter. So fully synthetic po yung ginagamit natin para hindi na po tayo magbago ng langis natin ano. Yan, kung mapapansin niyo po yung Airblade natin, yung mga naikabit po natin is itong top box, yan. So, yan po yung mga na-upgrade natin. Yan. Tapos, si Idol, DC Monorack, sa kanila ko po yan pinagawa. Tapos, yung ating step grill. Yan, ayan. Yan po yung mga na-upgrade natin sa ating motor. Yan, tapos yung ating MDL na version 9. Tapos yung brake lever natin, yan. Kung kailangan nyo palang isalin dito kapag sa ilalim kayo, kasi 1 liter to eh. 800 lang yung gagamitin natin. 800, may magtitira tayo ng 200 hanggang dito. Oh. Kailangan kayo ng yan. Bumalik. Ayan, yun tira natin. 200. So ayun, okay na. Hindi naman kailangan masyadong madami kasi nahihirapan din yung makina natin. So may ipon pa natin to. Nadagdagan pa natin. Ngayon, kasama rin natin i-check yung ating coolant. Siyempre, para sigurado po tayo na meron pong laman yung ating coolant. No? So, marami pa naman. Mamaya, nilinisin na lang natin mamaya. So, okay na tayo doon. Start natin. Malaman natin. So, start natin para umikot yung langis. Ano? Ayan. Mamaya, i-reset natin yung naka-indicate na langis doon, yung oil change na nasa panel. Ano? Siguro mga 1 minute lang muna, ayaw muna natin umandar. Kasi change oil natin, lilinisin natin to. So mag-washing tayo. So yun, okay na. Papakita ko sa inyo yung pag-reset ng oil change sa panel. So ayun, ang gagawin natin, tatanggalin natin yung nasa screen. Kung mapapansin nyo kasi yung screen natin, meron naka-indicate dyan. Ayun o. So
So tatanggalin natin yung naka-indicate na yan. Ngayon para matanggal po yan, ganito po yung gagawin natin. So ang gagawin po natin, pag i-reset natin yung change oil dito, ipindutin natin siya ng 3 to 5 seconds. So ayun, nawala na po yung naka-indicate na change oil dito sa ating monitor. Ayan, mapapansin nyo, wala na po siya. Ibabalik lang po natin. Tapos pag binuksan nyo po ulit yan, wala na po yan. Ayan. Ibig sabihin, na-reset na po yung naka-indicate na oil change sa ating panel. So galing din po sa Honda yung instruction na yon, sila din po yung nagturo kung paano. So, ganun lang po kasimple, didiinan nyo lang po yung set, tapos i-on nyo para po mawala yung indicator na yon, yung nag-a-alarm, no? So ayan, wala na po yung ating yung naka-alarm o naka-indicate na oil change dito, no? Ayan. So ang gagawin lang po, kagaya ng ginawa ko kanina, 3 to 5 seconds na naka-off yung ating engine o yung ating button, ano? So i-on to, bigla pong mawawala yung alarm na yon. So ganun lang po kasimple, mga boss. So ayan, bagong linis na po natin yung ating motor. Ayan, bagong change oil na rin natin. Ayan. So ayun po, muli po nandito tayo sa ating. So ayun po, natapos na po nating change oil yung ating Honda Blade. Tapos natapos na rin po natin yung washing. Tapos malinis na siya. So, February 1 ko po to nakuha. Ngayon February 1, 2021 ko po nakuha. Ngayon po February 1, 2022 ko, isang taon na po. So isang taon na po siya ngayon. So kagaya po ng sinasabi ko, matuto po tayo mag-ingat ng mga gamit natin o yung unit na pag-aari natin. Kasi depende po yung sasakyan natin o yung motor natin sa atin. Kung yung mga nakikita nyo na wala pang isang taon o isang taon mahigit pa lang, last pag na, siguro nasa may-ari po yung pagpapahalaga nitong ganitong klaseng ng mga motor, ano? So ito naman po yung pinaghihirapan natin, so kailangan din natin ingatan. Ganun po dapat. Lagi pong sinasabi ng mga rider sa lahat, una, bago kayo umawak ng motor, kailangan marunong po kayo sa nag-umpisa po kayo sa bisikleta, So
Although na ako po, dati na ako nagmamaneho. Natigil lang ako kasi uh, 3 times na rin akong na-aksidente nung nagdadrive ako na. Bata pa ako nun. Pero andun na yun. So nagkaroon ako ng phobia noon, mag-drive ulit. Nagkataon na kailangan ko na talaga ng service para sa trabaho. Kaya ako kumuha ng motorsiklo, no? So, una, ang may papayo ko, kailangan nyo munang kumuha ng lisensya. Siyempre, kapag may student na kayo, sunod nun non-professional, gusto nyo naman pag professional yung lisensya nyo, okay lang po, mas maganda para yung mga nausok po kasi ngayon na yung mga rider na Foodpanda, Lalamove, so pag-register kayo. Kasi ang kinukuha po doon is professional license. Kung kagaya ko po na non-pro lang, hindi po pwede. So yun po. Kapag okay na kayo, may lisensya na kayo, nandiyan na yung motor nyo, aralin nyo naman syempre yung halaga ng kalsada at saka nung kapwa nyo rider, ano? Alalahanin nyo na hindi lang kayo yung tumatakbo sa highway, hindi lang kayo yung nagmamaneho sa highway, so marami yan. So, maging defensive po tayo sa lahat ng oras kapag tayo lumabas ng kalsada. So yun po yung sunod po, lagi po tayo mag-invest ng helmet para sa ating buhay, ano? Hindi ko naman sinisigurado na masasave kayo ng helmet, pero isa po sa pwedeng makabawas ng perwisyo sa katawan nyo in case man na ma-aksidente kayo. Kung mga minor lang, napakalaking bagay po ng helmet, ano? Invest nyo po yung helmet na the best at mas pagkakatiwalaan nyo, no? Nandiyan po si Sek, nandiyan po si Spider, nandiyan po si Ibo, nandiyan po si Gilly, o ano pa man yan kung ano. Siguro depende po sa budget nyo kung hindi nyo pa kaya ng mga medyo class na helmet, so dun po tayo sa medyo low price muna, ano. Total marami naman pong nagsisale ngayon dyan. Yung iba nga po i-credit pa, no. So ganoon na lang po, ganun po yung ating dapat na maging awareness pagdating po sa pagmumotor. Siyempre, kailangan nyo po ng gloves para sa ating handle grip. Kasi base po sa karanasan ko, ano, sa katagalan po kasi masakit po talaga sa kamay. Alam niyo po kung bakit? Kasi nandun po yung pwersa nyo, no? So, ang gagawin nyo, medyo ilaro nyo lang yung daliri nyo po. Kadalasan kasi dito sumasakit. So, normal yun. May piga ka ng preno, yan yung hawak mo, nandyan, di kaya sa paa. Siguro, yung mga dikambyo, sa paa naman sila nagkakaproblema. Kasama na po yun kapag ka nagdadrive tayo. Muli po, salamat sa mga subscriber dyan. At sana huwag po kayo magsawa. Inuulit ko po, hindi po ako professional sa pagre-review ng mga ganitong motor. Ngayon, dahil meron po tayong unit, ang ginagawa ko, tayo po ang nag-maintenance ng unit natin. Lahat po ng ginagawa kong paraan sa motorsiklo ko, ay hinihingi ko ng advice mismo sa Honda na pinagkunan ko nito. So, sa kanila po nanggaling lahat ng impormasyon kung paano ko po i-maintenance yung motor ko, no? So, yun lang po mga boss. Thank you mga channel. Patuloy niyo po ako subaybayan sa aking channel.